Praise the Lord in Christ alone. Parang napabirit tayo dyan Simula pa lamang po yan ng buwan ng kalalakihan. And palakpakan po natin ang mga kalalakihan. Okay? So asahan pa natin ang mga susunod na kaganapan sa atin pong buwan ng September, for this is the month ng mga kalalakihan. Parang nakita ko may skit pa no? Meron ba? Meron ding, may sasayaw ba? Siyempre, hindi magpapakabog ang mga kalalakihan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, kung meron po kayong Bible, please open this up to chapter 8 ng Matthew. Matthew 8, verses 5 to 13. Okay, this time, babasahin po natin ito ng sagutan. Responsive reading. I'll be reading verse 5, kayo po yung 6, and so on, responsively. And in verse 13, sabay-sabay po nating babasahin. Okay? So meron din naman po tayong monitor, okay, o may scripture po sa ating monitor, so we can also refer to that. Okay, Matthew 8, 5 to 13. Ang sabi po, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Kayo po? Jesus said to him, I will go and heal him. For I myself, a man under authority, with soldiers under me, I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Anong verse na? Verse 11. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. 12. Then all of us want to go. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done just as you believed it would. And his servant was healed at that very moment. Let's pray. Lord, we thank you for this time na kami po ay makikinig ng iyo po mga salita. Bless, O Lord, each one of us as your word falls, O God, to our hearing ears, Panginoon, and be translated, O God, into a life na magbibigay sa amin ng victorious living, magbibigay sa amin ng understanding, wisdom in responding to our situations, that will also give us the assurance and confidence sa iyo pong mga pangako at mga salita. Lord, we believe that only your word can transform us. Kaya Lord, speak your word, O God. Just say the word. And everything else, O God, will be done to us. Ano man ang aming pangangailangan ngayon, just say your word, O God. Speak your word. We will just listen and we will just witness how this will be accomplished, O God, in our life. Bless each one of us. In the name of Jesus we pray. Amen. The title ng ating message is Just Say the Word. Ito po yung sinabi noong centurion kay Jesus Christ. By the way, ang pinaka-theme po natin kasi this month is Men of Faith. Okay? So we will begin doon sa faith. And we know that faith comes by hearing, and hearing the Word of God. And ito yung sabi ng centurion. Actually,
Ito yung isa sa highlights o pinaka-highlight ng account na ito. Highlighted here is the faith of the centurion. Kaya nga, when the centurion speaks, doon sa tugon niya sa Panginoon na, okay, I will go to your house, to your place, and will heal your servant. Ang sabi niya, no, hindi na kailangan. Just say the word, ang sabi niya. Just say the word. Parang yung nauuso ngayon na technology sa mga bahay, yung voice command, di ba? May mga ganyang bahay ngayon eh. Punta kayo sa bahay namin. Hindi. Di ba may mga ganong bahay? Lights on! Tapos upo ka sa sala, television on! Channel 5, FIBA. Diba? Tutugon yun, we respond. Aircon on! Temperature 17, pag nainit-init ka. Tapos adjust, 20. Just say the word. Ang sabi ng centurion, just say the word and it will be done. Kasi ang sabi niya, ako ay under authority and under me, meron din ako mga kasundaluhan. Okay, what is a centurion? Ano ba yung centurion? Centurion, siya ay Roman military officer. Okay, in charge saan? Sa 100 soldiers. Kaya nga centurion, centenaryo, 100. So under him, siya ay military officer and under him, 100 soldiers. Then siya din ay meron din superiors. And this is the principle na sinabi niya, no, Lord, hindi mo na kinakailangan pumunta sa bahay ko because I'm not worthy or even parang ganito, hindi mo na kinakailangan magpagal para lang puntahan ako. Just say the word. And as a person in authority, okay, ganon din yung ginagawa ko. Pag sinabi ko sa tao ko, go, and then he goes. Come, and comes. Do this and he does this. Okay? Parang voice command. Kaya na habang iniisip ko, sana ganito yung mga mga anak natin, di ba? Anak, maglaba ka. Tung! Laba agad, di ba? Anak, hugas ng pinggan. Hugas ng pinggan. Hindi yung, anak, hugas ng pinggan. Wait lang. Di ba? Sana walang ganon no? Di ba na, anak, bili ka ng ganito. Hindi nga nag-wait lang, kailangan padabog naman. Di ba? So, ito yung pinakikita ng centurion. Just say the word. And then, si Jesus Christ, He was astonished. He was amazed. Alam niyo, kung titingnan niyo po yung pinaka-original word na ginamit po dyan, hindi lamang siya ay namangha, kundi may kasamang paghanga. May admiration doon sa sinabi ng centurion. Just say the word. Ang sabi ng centurion sa kanya, namangha si Jesus Christ, humanga siya. Humanga siya na, kaya nga ang sabi niya, what a great faith. Ang sabi niya, napakadakilang pananampalataya na to. Just say the word. Na nagpapahayag na ganoon believe itong lalaking ito kay Jesus Christ na may kakayahang magpagaling kahit hindi nakikita, kahit hindi nami-meet yung kanyang alipin, at kahit hindi pa pumunta, kahit walang effort, just say the word. Hallelujah. Ang galing, no? Kaya sabi ng Panginoon, wow, wala akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya sa Israel. And eventually, di ba, sabi ni Jesus Christ, it will be done, sabi niya, go and it will be done just as you believe it would. So may kinalaman pala ito doon sa iyong personal conviction, personal stand, faith, na yung binibigkas ng Panginoon sa iyo, yung sinasabi
sa'yo ng Panginoon, hindi lamang dumadaan sa iyong pandinig, kundi pinangahawakan mo ito and you believe it would happen to you. Amen. Kaya nga, alam niyo, napakahalaga noong parable sa mga hasik ng mga hasik. 'Di ba? Sino lamang yung talagang nagbunga? In fact, kung titingnan natin, same seed 'yon. Yung nalaglag doon sa batuhan, sa daanan at sa madawag, yun din yung klase ng seed na bumagsak doon sa mabuting lupa. Hindi unique, hindi special o mas magandang klase ng binhi yung bumagsak sa mabuting lupa. Pareho ng quality yon. So it depends how we receive, how we hear, and how we claim the Word of God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, grabe to. Nagulat. Di ba uso yun ngayon, gulatin mo ang nanay mo. Bigyan mo ng 10,000. Gulatin mo yung kapitbahay mo. Itapon mo yung basura mo sa bakura nila. Uso yun ngayon, di ba? Si Jesus Christ nagulat. Wow, sabi niya, may paghanga. Yung kanyang pagkamangha, anong klaseng pananampalataya ito? Kakaiba ito. Then, ang magiging emphasis natin, yung sumunod na sinabi ni Jesus Christ, which has to do with the gospel. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, okay, sa sumunod na talata, verse 10, when Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. 11. Ang sabi sa 11, I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast of Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. So he was talking about now, kinambyo niya, patungkol doon sa pagliligtas, tungkol sa kingdom of heaven. At sabi niya, I tell you the truth, dadating yung time from east and from the west, many will come. At makikipagpista doon sa hapag, dulang, nakainan kasama si Abraham, Isaac, and Jacob. It talks about the salvation, the manifestation, the fulfillment of the kingdom of God. So first, makikita natin dito yung universality ng gospel. That Jesus Christ was talking about that many will come to know me, many will come to believe the gospel. Okay, many will respond by faith, katulad nitong centurion na ito, doon sa pangangaral ng mabuting balita. Kaya nga from east to west, ibig sabihin yung lahat ng sangkamunduhan, ng sangkatauhan, marami ang makakapakinig at marami ang tutugon sa mabuting balitang ito. At ipinakikita rin dito ni Jesus Christ na hindi lamang yung kaligtasan, yung kingdom of God ay limitado sa lahi ng mga Hebreo o ng mga Hudyo. That even the Gentiles will going to respond saan? Sa kaligtasan. Hindi lamang ito tumutukoy doon sa mga Jews that were scattered all over the world. Hindi lamang po yun. Ito ay tumutukoy both to the Gentiles and the Jews who will respond to the gospel of Jesus Christ. Na mula sa silangan at mula sa kanluran, marami ang pupunta doon sa hapagkainan, doon sa walang hanggang buhay, doon sa pagdiriwang, doon sa pagpipista, kasama ang forefathers, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. At pag sinabing dulang, o hapagkainan, ang tinutukoy po din dyan is yung intimacy ng relationship. Of course, together with Abraham, yung relationship nila sa Diyos by faith. Amen po ba? So, ang gospel, the universality of the gospel, ay nagtatranscend sa kultura, sa lingwahe. It transcends tribe,
structures ng society and structures ng government. Kahit komunista ang isang bansa, kayang i-penetrate ng gospel. Kaya nga even in China, sa mga Arab countries na bawal ang Kristyanismo, may mga mananampalataya nagtitipon-tipon. Amen. Closed door. Hindi man malaya na ipahayag yung kanilang pananampalataya, pero lumulusot, tumatagos yung gospel. Doon sa structure ng government, meron ang mga Arab nations at mga komunista at may mga mananampalatayang naliligtas. And you know what? It is believed na ang pinakamaraming mananampalataya sa buong mundo ay nasa China. Nasa China. Well, of course, simply because ang laki ng population ng China. Ilang bilyon na ang Chinese. Ang point dito, yung universality ng gospel transcends what? Cultures, language, tribal practices, structures ng government. And you know what? This is the power that we have. Ito yung meron tayo. Ito yung tinanggap natin. This is the message that we have. This is the message that we proclaim. And praise the Lord, dito po sa ating simbahan, hindi na tayo natapos dito lamang sa lugar ng South. Nag-extend tayo ngayon sa Timbao, kumikilos tayo ngayon sa Cuyab, and prayerfully, may mga ilang lugar tayong puntahan para ang Ebanghelyo ay mag-transcend doon sa mga tao na kanilang nakasanayang pag-uugali at buhay. At maraming senturyon, katulad ng nasa Biblia, ang tutugon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya wag po tayo mapapagal na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Isaiah, how wonderful to see the feet. Anong pa? Kaninong pa? Yung humahayo. Who brings good news. Umaakit sa kabundukan, pumupunta sa kaparangan, pumupunta sa mga mamamayan para ibahagi ang salita ng Diyos. Yun daw yung paa. Para sa Panginoon, yun yung paa na kahanga-hanga, yun yung paa na talagang wonderful to look at. Hindi yung paa na lagi na lamang nasa spa. Hindi yung paa na laging may pedicure. Hindi yung paa na walang kalyo at namumula at nagkukulay pink dahil sa ganda. Sa Panginoon, ang magandang klase ng paa, kahit nasisira yung kuko, kahit puro kalyo, ang sanhi noon, sila ay humahayo para sa Panginoon. Amen. Ang ganda nga ng paa mo. Okay? Kung titingnan, malaporselana ang yung talampakan. Mas gusto ko na yung paa na parang luya. Na kaya nagkaganoon dahil umaakyat sa kabundukan, pumupunta sa iba't ibang pamayanan para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? That's why I like yung naging comment ko doon sa last Friday. Gusto ko yung interpretation and application noong Holy Kiss na isinyar ni Ninang SP. Holy Kiss, hindi yung literal ngayon tayo magkikisan. Gusto mo pumunta sa ganong church? No. Walang ginawa kundi maghalikan na maghalikan. Hindi po yun. Cultural yun eh. Sa kultura nila, kapag hinalikan mo ang isang kapatid na lalaki o babae, no matter kung ano ang kanilang classification sa society, she or he is accepted by the community. Amen. Ngayon, ganon din tayo. Accepted lahat ng uri ng tao sa simbahang ito. Ine-embrace natin sila anuman ang kanilang kalalagayan sa buhay. Amen po ba? Then we will go to these places. Accepted sila. Whoever they are. Anuman ang kanilang kalalagayan. Amoy luga man yan. Mabaho man yan. I remember Pastor Joseph, kasama ko sa radyo. Sabi niya, Pastor, masidhi ngayon ang panguhuli ng mga mga homeless at mga pag-alagalang bata dyan. Hinuhuli
at dinadala doon sa bahay Pag-asa na kung saan sila nagmi-minister. At maraming nag-minister na pag-ministeran nila, nag-graduate na doon, natapos na yung course, nagbalikan na naman, ngayon nahuli na naman, nagbalikan doon sa lugar na kung saan sila nagtuturo. Sabi niya, Pastor, ang babaho na naman. Ang ganda-ganda ng damit ko. Pinagyayapos ako, niyakap ko sila isa-isa. Kaya ako, namaho na din. Sabi ko, praise the Lord. Marami kasi sa atin, madirihin. Ayaw ng ulan, ayaw ng amoy, ayaw ng putik. Pero ito mapapansin mo, kung ano yung ayaw mo, doon ka dadali ng Panginoon. So mga kapatid, yung sinabi ni Jesus Christ na from the east, from the west, many will come and will feast. Pinakikita doon the universality of the gospel that transcends culture, tongue or language, tribes, structures ng government, ng society. Ganon kakapangyarihan ang gospel na tinanggap mo at ganon kapangyarihan ang mensahe na ating ibinabahagi sa mga tao. Kaya be proud, be confident sa message na dinadala natin sa kanila. Amen. Huwag ka matakot. Good news nga yan eh. Mabuting balita nga yan eh. Para sa kaligtasan nga ng mga tagapakinig yan. So hindi tayo magiging timid. Hindi tayo magiging nakayup-yup lang sa isang tabi. Kundi we will be bold in proclaiming and preaching the gospel. Amen. Nung namatay nga si Mike Enriquez, gusto mo, ikaw ang unang mag-post eh. Nakikiramay. Hindi mo nga kaano-ano. Tagahanga ka marahil. Pero yung alam mo na mayroong balitang totoo, gustong-gusto mo, ikaw ang mauna. Eh bakit itong gospel ayaw mong ibahagi? Pagka-chismisan, ang gagaling natin. Pagdating sa mga personal na opinion sa isang issue, ang lalakas ng loob natin. Pero bakit kapag ka-gospel na, yung kapangyarihan nito, na alam naman nating totoo, hindi natin maibahagi. So it talks about the universality of the gospel. Number 2, huwag kami mag-alala, dalawa lang naman yung point. Number 2 is the eschatological effect or significance of the gospel. May dalawang importanteng salita na binanggit po dyan. Yung feast at saka yung weeping and gnashing of teeth. Sino yung nagpipista kasama si Abraham? Hindi yun exclusive lang sa Hudyo, mga kapatid. Ulitin ko, galing yan sa iba't ibang lahi at lipi ng mundo. Galing yan doon. Tayo, mga Gentiles, napasama tayo dyan. Dahil we put our faith doon sa gospel, sa word of God that has been preached to us. Kung titingnan ninyo ang church history sa Pilipinas, dinala yan ng mga missionary dito sa Pilipinas. Nauna lang ang Katoliko, ang Roman Catholicism. Alam niyo, dumating ang Roman Catholicism dito, ganon din halos kasi simula lamang sa European countries ng Reformations. Kaya nagkaroon ng mga Protestants. They protested against the system of religion ng Roman Catholicism. Kaya nga lumabas dyan sa sakop ng Roman Catholicism yung pure gospel that we are receiving right now. Kaya nga ang tawag sa mga Kristiyano na hindi Roman Catholics, ang tawag ay mga Protestante. Protestante because they protested against the system of religion na meron ng Roman Catholicism. At hindi naging madali yon. Marami ang nagbuwis ng buhay. Dahil nanindigan sila doon sa pure gospel, okay, kahit sunugin sila ng buhay, tinatanggap nila yon. Ganon po katindi yung gospel at kalayaan na meron tayo na tinanggap
Dahil hindi lamang sa panahon ng Acts maraming nagbuwis ng buhay para sa gospel, kundi sa 15th, 16th century, marami na nagbuwis ng buhay para matanggap natin itong malinis at dalisay na ebanghelyo na mayroon tayo. So mayroong feasting at the table. Verse 11, anong sabi? Let's go to that verse. Nabasa na natin to kanina. Many, di ba? Will come to the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob, son, in the kingdom of heaven. Sa Isaiah, okay, puntahan natin yon, chapter 25. Okay, 6 to 9. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples. Nakita ninyo yan? Sa Isaiah pa lamang ipinakita na hindi to limitado sa lahi lamang ng Israel. Sana binanggit dyan, Israel. Kundi sabi niya, of all peoples. Okay? For all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats, and the finest of wines. 7, on this mountain he will destroy the shroud that enfolds all peoples, the sheet that covers all nations. 8, he will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove his people's disgrace from all the earth. The Lord has spoken. Last verse, verse 9. Ang sabi? In that day, they will say, surely this is our God. We trusted in Him and He saved us. This is the Lord. We trusted in Him. Let us rejoice and be glad in His salvation. So noon pa man, sinabi na magkakaroon ng kapistahan. At pinagpala ang mga mananampalataya that by the word of Jesus Christ, but by the gospel of the Lord Jesus Christ, they responded by faith. Kaya nga all of us should have the faith. Dahil kung meron tayong kaugnayan sa Panginoon, we will have that time together with other believers na naligtas, feasting forever. Amen. Ito yung dapat na maranasan natin. Ito yung dapat na meron tayong katiyakan sa ating buhay. Pero napansin nyo ba yung sumunod na line? Let's go back to our text sa Matthew chapter 8. Verse 12. Pansinin po ninyo. But the subjects of the kingdom. Sila yung mamamayan ng kingdom. Dalawang uri ng tao ang binabanggit dyan. Those who came from west and east at yung mga subjects of the kingdom. Yung galing sa east and west, okay, anuman ang kanilang lahi, sila na ligtas ay magkakaroon ng pagpipista. Kaya nga yun yung unang importanteng word doon sa eschatological effect ng gospel. May mga magpipista. Pero yung subjects of the kingdom, sila yung mamamayan ng kaharian na dapat ay nakikipagpista, ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang sabi diyan? Will be thrown outside. Makikicked out sila. They will be thrown outside. Saan? Into the darkness where there will be what? Weeping and gnashing of teeth. Kung may mga nagpipista, meron nagwiwip at nagnanash ng kanilang teeth doon sa darkness, outside the kingdom. Napansin niyo po ba? Yung pinakikita dito, meron palang mga tao na akala nila ligtas sila, akala nila makikipagpista sila because they believe by race, by religion, they belong to the kingdom, and yet pagdating sa panahon ng paghuhukom, they will be outsiders. Doon sa darkness sila pupunta at naandun sila sa pagdadalamhati ng pangwalang hanggan. Ano yung pinakikita dito? Pagdating pala sa huling panahon, marami ang mamamatay sa maling akala. Na akala nila save sila.
Kung titingnan po natin yung konteksto nito, Jesus Christ was referring to the Jews, to the Jewish people, that they should be belong to the kingdom of God, subjects of the kingdom, pero dahil rejected Jesus Christ in their life, instead na sila ay nakikipagpista kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob doon sa buhay na walang hanggan, sila yung kicked out of the kingdom because they reject the gospel. Amen. So ano ang application nito sa atin? Mga kapatid, siyasatin natin mga sarili. Baka hindi talaga tayo born again. Baka hindi talaga tayo Kristiyano. Baka talaga wala yung ating pananampalataya sa Panginoon. I like what Kuya Gani shared. Pagdating sa paglilingkod, buong puso, hindi portion at partial lamang. Whole ang gusto ng Panginoon. Priority ang gusto ng Panginoon. Amen. I-check natin yung sarili natin. Baka kaya nahuli ang Panginoon sa listahan natin, hindi talaga tayo mananampalataya. Magalit na po kayo sa akin. Kung ulit-ulitin kong itanong sa inyo, kung born again ba talaga kayo? Dahil yun yung susi para tayo makapasok doon sa dulang, doon sa feasting. Marami kasi ngayon, lumaki na lamang sa reliyon, lumaki na lamang sa simbahan, lumaki na lamang sa gawain. Pero pagdating sa personal na kaugnayan sa Panginoon, hindi sila tiyak doon. Mga kapatid, magalit na kayo sa akin, pero ito ang susi para maligtas tayo. We must have a regenerated spirit. How? By faith. Just say the word, Lord, and I will receive it. Ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You take it. Hindi yun para sa kapatid mo, hindi yun para sa asawa mo, hindi yun para sa parents mo, para sa iyo yun. Hindi ko mo born again ang tatay at nanay mo, born again ka na rin. Hindi ko mo involved ka sa ministry, born again ka na. Ha? Pastor? Yes. Tingnan ninyo yung Matthew chapter 7. Verses 21 to 23. And let's be warned. Pinauna ng Panginoon sa atin. Matthew 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay will enter the kingdom of heaven. Kingdom of heaven na naman. Ano ba yung kingdom of heaven? Feasting. Amen. Pag hindi ka nakapasok sa kingdom of heaven, nandoon ka sa weeping and gnashing of teeth. Nandoon ka sa darkness. You will be kicked out. You will be thrown out of the kingdom. Kaya nga we must be sure of this. Marami ang tatawag ng Panginoon, Panginoon, in the last days. Lord, Lord, ang sabi nila. Pero hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. But only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will come to me. Verse 22. On that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Ministry yan, di ba? Prophesying is a ministry, like preaching the gospel, like leading Bible studies, teaching the children, leading devotion, everything. That is ministry, prophesying. Ano ba prophesying? Sinasabi mo yung word of God. Pero hindi assurance yun that you are saved. Dahil many, sabi na pang in the last days, will come. And sasabihin, Lord, 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 di ba nangaral kami, we prophesy in your name, ang sabi nila. Ano pa? Drive out demons in your name and perform many miracles in your name. Kaya nga ang katibayan ng pagiging mananampalataya, hindi yung performances. Hindi ko mo may gumaling, hindi ko mo may na-deliver, hindi ko mo may dumating na provision because you prayed. Born again ka na. Hello, naiintindihan niyo po ba ito? Dapat matiyak natin ito.
Issue nga ngayon sa BCWM. Mayroong isang missionary in interview. Hindi alam yung born again. Kakalungkot. At na-born again daw siya nung gumaling siya. Paano kung magkaroon ka ulit ng karamdaman? Hindi ka na ulit born again? Check natin to sa ating sarili. Hindi ko mo lumaki ka sa simbahan, hindi ko mo may mga kaibigan tayo na mga mananampalataya, born again na rin tayo. Hindi ko mo natuto ka sa Sunday school, born again ka na. Hindi. Hindi ko mo involved tayo sa ministries. Well, I believe, mga secondary responses na lang yan. Ang tinutukoy ko, yung pasimula ng ating kaugnayan sa Panginoon. Verse 23, ito yung masaklap. Ang sabi na, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ang tawag ng Ama doon sa pagpapalayas ng demonyo, pagpipreach in the name of Jesus, paggawa ng mga miracles and many things in His name, ang tawag ni Father God sa kanila, evil doers. Pero sa level ng ating understanding, kapag ka may pinagaling, kapag ka may miracles, wow, godly. Kaya nga, tingnan ninyo yung mga tele-evangelists. Yan yung kanilang mga pinangahawakan. Ang dami nilang followers. Why? Kasi ang tao tumitingin sa ganong resulta. Pero ang Bible noon pa man, pinapakita ang tunay na mananampalataya, may nangyayari sa kanyang kalooban. Romans chapter 8. I think verse 16. Mga kapatid, huwag po kayo magalit sa akin. Verse 6, sorry. The mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. So the Spirit is working. Okay, in verse 14. 15. 14 and 15 and 16. Ang ganda po niyan. For those who are led by the Spirit of God are sino? Children of God. Paano malalaman na ikaw ay child of God? When you are led by the Spirit. Hindi led by your emotions. Hindi led by your own opinions. Hindi led by your situations. Led by the Spirit. Kasi may pagkakataon, the Spirit leads you doon sa mga situations na hindi mo gusto. Doon sa emotions na hindi mo gusto. Sa mga tao na hindi mo gusto. Pero gagawin mo yon because you follow the leading of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya nga nagugulat yung mga tao sa atin. Ba? Ayos to ah. Hindi maganda yung sitwasyon, pero tuloy-tuloy. Ano yung pinangahawakan mo? Ano yung ginagawa mo? You just follow the leading of the Holy Spirit. Verse 15. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear. Again, rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. That's why we call God, what? Abba, Father. And verse 16, ito yung importante. The Spirit Himself, the Holy Spirit, testifies with our spirit. May mga espiritu tayo that we are children of God. Alam mo yon in your spirit that you are born again. Because you cannot contain the leading of the Holy Spirit. You cannot contain His urge in your life. Yung tipong, alam mo, linggo, sisimba ka, makikipag-fellowship ka, lalapit ka sa Panginoon, pero may iba kang gagawin, bothered ka doon. Hindi mo ipagpapalit ang Panginoon. Ito yung time na ayaw mo magpatawad kasi sakit na sa kalooban mo, pero you can still forgive because hindi mo makontain yung leading ng Holy Spirit. That Spirit and your Spirit, iisa yung kanilang tono, iisa yung inaawit nila, I am a child of God. Not just a friend of God, but a child of God. Hallelujah. Kaya nga, warning ito sa atin. Saan tayo kabilang? Doon sa eschatological significance ng gospel. Nandun sa gnashing of teeth and weeping o nandun sa feasting? Hebrews chapter 4, verse 2. Another warning.
Ano sabi sa Hebrews chapter 4, verse 2? For we also had the good news, the gospel. Sa ibang salin, gospel. For we have had the good news proclaimed to us, just as they did. May proclamation ng gospel, ng good news, at katulad sa kanila, may tinutukoy na iba. Okay, but the message they received was of no value. Walang halaga sa kanila. For what reason? Because they did not... Anong version yan? Ito yung bagong NIV no? Pero doon sa mas naunang NIV, kaya minsan maging masusi rin tayo. Kasi pinapalitan nila yung mga words na lalo na ganyan, may bigat. Okay? Diyan sa King James, mixed with faith. Narinig nila yung gospel, hindi lamang gospel, but they mixed with faith. Okay? Naintindihan nyo na? Sa Old NIV, ang sabi, for we also have had the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith. Did not combine it with faith. Doon sa share. No, dito combine. Hindi nila sinamahan ng faith. But the point is, lahat ng tao may equal opportunity to hear the gospel. Amen. Just like this morning, sa bawat sa atin ngayon, mapera na lang kung bingi ka. Hindi ka makarinig pareho. Lahat tayo may equal opportunity to hear the gospel this morning. Pero sino lang yung magpa-profit sa Word of God? Those who will combine the Word of God. Nang alin? Faith. Kaya nga kung babalik tayo doon sa centurion, namangha si Jesus Christ sa lalaking ito. Sabi niya, just say the word. Application of the faith. Amen. Hallelujah. Just say the word. Kaya nga, ang paglapit sa Panginoon, especially when you seek something from Him, ganitong attitude, Lord, just say the word. I want healing. Just say the word. Lord, I need provision. Just say the word. I want to serve you, Lord. Just say the word. Nagkakaroon lang ng value ang Word of God sa ating end part when we mixed it with it, when we combined faith with it. Amen. Kaya nga, yung word na dumadating sa ating pandinig, parang voice command, will what? Have an immediate response. Just say the word. So hindi lang to limitado sa salvation ko. Hindi lamang to limitado sa aking kaugnayan sa Panginoon. It also speaks sa akin, sa kaugnayan ko sa kapwa ko. Kaugnayan sa paglilingkod ko. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa akin, just say the word. And it will be done. Amen. The universality of the gospel, para sa lahat. The significance of the gospel, eschatological significance of the gospel, dalawa ang pwede mangyari. Those who will going to have feasts with the forefathers, ibig sabihin sa kalangitan, together with the saved. At doon sa darkness, mayroong gnashing and weeping. Gnashing of teeth and weeping. Saan tayo doon? Kaya nga, i-check natin yung sarili natin. Kaya it's not just a religion. It is no religion. It is our personal relationship with God. Amen. Tayo manalangin. Lord, we thank you for your word this morning. Confronting us with your truth. Confronting us with the pure gospel.
confronting us, O Lord, with our issues in life. Lord, I pray that you spare no one among us this morning. From our spirit, deep within us, O Lord, ma-affirm, Panginoon, yung aming faith. Ma-confirm, Panginoon, ang iyong salita. Lord, kung may mga kapatid man ako dito na nababother pagdating po sa kanilang kaligtasan, Lord, deal with them. Not even let this moment pass, O Lord, na hindi nila makita ang katiyakan sa iyong mga salita. Lord, say your word to them. Just say your word to all of us, O God. And it will be done. It will be done, O Lord. Mga kapatid, it's once again moment of confronting our position before our God. Confronting these issues of salvation. Gaano ka katiyak? Nakasama ka doon sa pagpipista sa kalangitan. If you're not sure, do not let this moment pass by. Grab the opportunity. Put your faith in the Lord Jesus Christ. Ayoko maging makulit. Gusto ko lang puntahan lagi natin ito from time to time. Kasi ito yung simula ng dalisay ng paglilingkod. Ito yung simula ng selfless na buhay. Ito yung pasimula ng tunay na pagmamahalan. Ito yung pasimula ng katanggap-tanggap na buhay sa ating Diyos Ama sa kalangitan. Pwede mong gawin lahat. Pwede kang mag-involve sa lahat. Pero kung hindi nagkakaroon ng tunay na kapanganakang muli, ito yung tinatawag na subjects of the kingdom and yet kicked out of the kingdom because they rejected the gospel. Be sure, mga kapatid, kung may agam-agam, alam nyo, sa totoo lang, mas mabuti na yung 5, 10 beses mong tinatanggap ang Panginoon. Kasi gusto mo maging totoo. Kesa namang isang beses sinabi mo, tumanggap ka na sa Panginoon, pero sa kahulihan, mali pa lang yung akala. We are confronted right now by this truth. Mga kapatid, ayokong mapasama tayo doon sa sinasabi ng Panginoon na hindi ko kayo nakikilala kailanman. Tanggapin mo ang Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Baka kaya hindi nalulutas ang problema mo sa kasalanan. Baka kaya hindi nalulutas ang problema mo sa sarili mong kahinaan. Baka kaya hindi nagkakaroon ng lunas. Ang sakit ng iyong kalooban. Kasi yung unang hakbang ng pagliligtas ng Panginoon, hindi pa talaga nararanasan. Ulitin ko, huwag mo ngayon lumipas ang sandali na ito. Pastor, tumanggap na ako sa Panginoon. Yes. Pwede naman gawin nino man yung tinatawag na sinner's prayer. Pwede naman gawin ng sino man yan eh. Pero it's beyond that. Until the Holy Spirit, until the Word of God penetrates in your heart,
nagre-resulta na sinasabi mo, Lord, sa aking righteousness, sa aking karanasan, sa aking katauhan, sa aking reputasyon, sa aking natutunan, sa aking edukasyon, wala yung mangyayari o walang magagawa yun sa akin. Ikaw lang ang aking kailangan. Pwede mo namang gawin ang pagkamangha ni Jesucristo sa buhay mo ngayon. I-admire ng Panginoon Jesucristo ang pananampalataya mo sa Kanya ngayon. Yes, receive the Lord Jesus Christ in your heart bilang Hari, Diyos, Panginoon, tagapagligtas. At mula doon, sisimulan mo ang paglakad sa ilalim ng gabay ng banal na Espiritu. Sunod-sunod na yan eh. Healing, forgiveness, assurance, satisfaction, inner peace, joy, love for others, forgiveness. Lahat na ando na yan. Living a guilt-free life, no condemnation, will follow. Alam mo yon, magiging masaya ka. Kaya nga, good news. In your own mouth, tanggapin mo ang Panginoon. Yes. Receive right now. I encourage you, brothers and sisters. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, praise your name, O Lord. Panginoon, nakikita niyo po ang aming puso. Nababatid mo ang aming buhay. Lord, salamat sa mga kapatid. Nagbukas ng kanilang puso upang siyasatin ang kanilang katatayuan sa iyong banal na harapan. Lord, please acknowledge their decision right now. Be the Lord, be the Savior, be the King, and be our Savior, Master of our life. Sakupin niyo po kami, Panginoon. Maghari ka sa amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father, we bless you. We magnify you. In Jesus' name, amen.